Hi, hello again guys. Ayun. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung nabasa kong kwento. It is about a mother. No. It is about the little girl realized how her mother really loved her so much. English yon, so I will just translate. I'll just translate it in Tagalog na lang. So, yun. Isang babae na sobrang talino. Sobrang, sobra yung mula elementary, valedictorian siya. Nung high school, valedictorian siya. And then nung college, summa cum laude siya. Actually, maagang namatay yung tatay niya. So, meaning to say, yung nanay niya lang yung nagpapaaral. So, to make the story short, nung nakagraduate siya ng college, nag-apply siya sa isang company. Sa company na kung saan managerial position yung kinuha niya. So ngayon, yung managerial position, nakapasa siya ng first interview, second interview, and then the final interview is there. You know naman tayo, kapag final interview, it's nakakakaba. Pero you know what? Yung final interview, yun yung pinakamadaling tanong. Kasi general manager yung as in may-ari na ng kumpanya to the highest level yung makakausap mo. Pero napakadali lang ng pinagawa sa kanya. And let's see kung ano yun. So yun. So sabi sa kanya ng general manager hello miss, kumusta ba? Paano ka nakatapos ng pag-aaral? Yun lang yung tanong. Ikaw ba ay nag-scholarship? Sabi naman nung babae. Ay, hindi po ako nag-scholar. Sabi niya. Hindi ka scholar. So, yung tatay mo yung nagpaaral sa'yo. Ay, hindi din po. Maaga din po kasi namatay yung tatay ko. So, sino nagpapaaral sa'yo, Ining? Sabi ganun ng general manager. Yung nanay ko po, siya po yung nagpaaral sa akin mula po nung elementary ako hanggang nakatapos ako ng college. Sabi, ay, kaya naman pala napaka ganda ng kamay mo. Ano naman yung hanap buhay nyo? Anong hanap buhay niya? Paano kanya napagtapos ng pag-aaral? So, yun. Sabi nung babae, wala po, kung ano-ano lang po. Kukunin po yung labahan o kaya plancha po ng kapitbahay namin. Tapos siya po yung maglalaba, siya po yung magpa-plancha. And then, yung general manager biglang tumahimik. Tapos tinanong niya yung batang babae na, so ano naman yung nararamdaman mo? Sabi ng babae. Wala po, masaya lang po ako kasi nakatapos na po ako at gusto ko po talagang magtrabaho dito sa kumpanya nyo kasi naniniwala po ako na magiging asset po ako ng kumpanya nyo. So, Ining, ganito ang gawin natin, sabi ng general manager. Umuwi ka muna sa inyo ngayong araw na to. Pagdating mo sa bahay nyo, hugasan mo naman yung kamay ng nanay mo. Hugasan mo lang, wala lang, hugasan mo lang. Ito naman yung babae, umuwi ngayon sa bahay nila. Pagdating niya, nakita niya yung nanay niya naglalaban na naman. Talaga si nanay niya, napakasipag, grabe. So, seriously, nung nakita niya yung nanay niya naglalaba, kinuha niya yung kamay. Dinala niya dun sa yung poset, lababo. Hinugasan niya ngayon. Lagyan niya ng hands off. Ng sabon, sinabon niya. At dun pa lang niya kauna-unahan nahawakan yung kamay ng nanay niya. Imagine, dun pa lang niya unang nahawakan yung kamay ng nanay niya na ganun pala kagaspang. And then, dun niya na-realize na, ay grabe tong nanay ko. So, yung buong araw na yun,
Wala silang ginawa kundi mag-bonding, nanood sila ng TV, nagtawanan sila. First time nila ginawa yon kasi sobrang na-touch yung anak. Kasi first time niya din sinabi na, I love you, Nay. Salamat, Nay, kasi nakatapos ako ng pag-aaral. Yun. Tapos, yung natapos na labahin ng anak, ay nung nanay, siya yung nagtuloy. Tapos sabi nung anak sa kanya na, Nay, ngayon pong nakatapos na ako ng pag-aaral, ako na po yung magtataguyod para sa atin dalawa. Kasi tapos na naman po kayo. Nagawa niyo naman po yung part niyo. Kaya ako naman po ang mag-aalaga at magsisilbi sa inyo. And then, yung nanay niya, naiyak naman, 'di ba, na-touch. Na akala niya kasi puro ni kailanman hindi ma-realize ng anak niya yung pagod at hirap para makatapos lang ng pag-aaral. So, to make the story short, kinabukasan yung bumalik siya sa company, kausap niya ulit itong si GM, si General Manager. Pagkatapos, yun, nakausap niya si General Manager, and then tinanong siya, Ining, kumusta? Anong usapan niyo ng nanay mo? Nahugasan mo ba yung kamay? And then the girl started to cry and saying thank you to the general manager. Kasi nagpapasalamat siya kasi kung hindi daw dahil sa pag-utos na hugasan lang yung kamay ng nanay niya, hindi niya ma-realize na sobrang grabe pala yung ginawang hirap ng nanay niya para lang makapagtapos siya ng pag-aaral. Sinabi niya sa manager na, natuto po ako kung paano i-realize yung tao sa paligid ko. Hindi lang po yung sa nanay ko, pati na rin po sa ibang tao na kakagawa ng mabuti sa akin. At sa simpleng paraan po, ng pagsasabi pala ng I love you at maraming salamat, napapasaya po pala natin sila. Tapos, and the general manager smiled. Sabi sa kanya tanggap ka na. Oh, you're hard! My gosh, diba? Sarap nun. Tanggap ka na, pinahugas lang ng kamay yung nanay mo. Tanggap ka na agad. Pero hindi. Nakakatawa kasi sabi ng general manager na yan yung klase na gusto kong maging empleyado ng kumpanya ko. Yan yung klase ng manager na gusto ko maging leader sa mga empleyado ko dito sa kumpanya ko. Yung marunong mag-realize ng tao. Kaya, yun. Sobrang touchy siya. Ewan ko lang kung na-touch kayo kasi the way I talk, it's not touchy. So, yun lang. Sobrang happy and thankful ako kasi I realized something, diba? And I just really miss my mom also. Grabe, kaya kayo, mahalin niyo yung nanay niyo. Kasi isa lang yung nanay niyo. Magkaroon lang kayo ng nanay, siguro nanay-in-law na yun pagdating ng araw ng panahon. So, habang buhay pa yung nanay niyo, oh my gosh, I think it's not happening.